Okay, hey guys, good evening. Coach Ian here. So it's August 3. It's a Saturday night. So, kumbaga, out of the blue, I thought like I should do a quick meet up with the group. Okay, here you go. I think there's more than 70 of you who submitted their recordings. Okay, so I just want to welcome you, okay, to the team. All right, pero kaya tayo meron konting meeting ngayon because I want to set your expectations. Okay ba yan sa inyo? Naririnig niyo ako, no? I want to set your expectations. Number one, okay? I don't guarantee any job sa inyo. Okay ba yan sa inyo? I'm not guaranteeing anything. Okay? Number two, kaya ko finorm tong group na to because I see a lot of opportunities. Kahit sa Facebook lang yung pag-uusapan natin, maraming opportunities. And alam ko, marami dito sa inyo, you are working. I would say 99% na nandito sa group ngayon, yung ginawa kong group, 99% may background sa BPO. Okay? Okay ba yun sa inyo? Yeah, people who do have a background in the BPO. And I was surprised. I was listening with the recording. Number one, okay, it doesn't guarantee anything as well, even if you have 10 years or 15 years in the BPO industry. That's what I noticed. For example, number one, you may have like 5 years or 10 years experience in the BPO. But when I was listening at the recording, feeling ko baguhan lang sa BPO to. Hindi, ganun lang. Guys, I'll be honest with you muna. So every time we meet here with Coach Ian, what you're going to hear from me is real talk. Okay ba yan sa inyo? Yeah, doon lang tayo lagi sa real talk. Kasi pag hindi, di ba, anong mas gusto nyo? Something you want to hear or something you need to hear? Ano yung mas maganda? Something you want to hear or you need to hear? Yung need to hear kasi yun yung real talk. Okay? And that's okay, guys. Una, naiintindihan ko yung lahat kasi we are of different levels. Kahit ako, I don't pretend I'm very good. Okay? Pero, kunwari nag-start na ako sa isang account, hindi, ganun ako lagi when I start. Kahit saan mo ako i-assign na account, kahit saan mo akong i-assign na BPO, I'm always going to start at the bottom. Bakit? Kasi may learning curve ako. Pero trust me, ang target ko lagi, sino yung pinakamagaling, yun yung hahabulin ko. Hahabulin ko kung sino yung pinakamagaling. I don't care. 200 tayo, that's okay. I'm gonna start sa pang 200 ako, pero tatargetin ko yung pang top 50. Sunod na hit ko na yung pang top 50, i-goal ko yung pang top 40 ako, pasok ako. Kaya ko pala top 40, sige nga, mag-goal ako pang top 20 ako out of the 200 reps. Uy, kaya ko pala. Sige nga, dun ako sa top 10. Ganon ako. Kumbaga, competitive ako. Kumbaga, talagang kahit saan mo ko ilagay na BPO, gusto nila kumbaga, gusto nila, kung babalik si Ian, they're going to welcome me with open arms. Parang ganon. Kasi they know me as an asset. Alam nila yung kaya kong ibigay. Basta mag-i-step up ako. Parang ganon na case. Okay? Now, ulitin ko I think there's 3 or 4 of you here walang background sa BPO. Sa totoo, merong nag-submit ng recordings nila. Wala silang background sa BPO. Pero, para sa akin, the fact na nag-submit sila for example nung ano, number one, pinapakinggan ko yung boses, pumipikit ako. Ibig sabihin, lahat kayong nandito ngayon, pinakinggan ko yung ano nyo. Okay? Meron nga naglagay dun 10 years na siya sa BPO, pero wala siyang recording. Number one, bagsak ka na. Bakit? Kasi wala kang recording. Does it make sense? Kasi tinitingnan ko kung sino yung nagfa-follow ng instruction. Actually, madami ring hindi nag-submit ng recording nila eh. So, sira daw, hindi nila na-record. I don't care. Kasi ganun, when you're going to apply for something, hindi mo naman sasabing, ay, sorry, wala kasi akong recording. You know, you're gonna have to find a way. Some of the people says their Bukaru was not working at that time, yung app na, yung link na binigay ko sa inyo, so you can do the recording. So what they did, ni-record nila sa ibang software, in-upload nila sa Google Drive. You're gonna have to think outside the box. Bakit? You want the job. I'm just saying. Pero ganun talaga. Pero your ability to follow instruction matters. Okay? Nagma-matter po yun. Alright? Number two,
I mean, hindi ko na alam anong number ako, no? I lost track of that one. Pero what I'm saying, maraming opportunities to become a setter. Okay? Guys, setter and closer pag-uusapan natin. Okay? Now, sino dito yung meron ng background as a setter? Kasi alam ko meron akong in-invite din dito. Meron ng background sa setter. Merong 2 years na siya na nag-work as an appointment setter. I think sa seniors yon yung mga ganun. Meron ba dito? Si was it you, Margie? I don't remember. Was it you? Yung in-invite ko, yung my background as like setter, work from home. Yes, yes. 'Di ba? How much is your rate as a setter, for example? Would that be okay if you want to share? Pero kung hindi, okay lang. $3 per hour. Ang liit yan. Para sa akin, $3 is so small. Kahit $5 per hour, maliit sa akin yan. Pwede na sa akin pag $10 per hour, parang ganun na case. Pero maliit pa rin yung $10 per hour sa akin. Okay? Let me show you Let me show you muna dun sa mga ngayon pa lang na-meet si Coach Ian. We're gonna go to Facebook together. Okay? Pupunta tayo sa Facebook ngayon. I want to show you something. Guys, if you're gonna be a setter or a closer, ulitin ko if you're going to be a setter or a closer, ayan setter or a closer, nasa high ticket sales yan. Okay? Let me share my screen now. Mag-share na po si Coach Ian ng screen. Okay. Kasi kapag di nyo pa alam, syempre yung industry. Okay, guys. Kapag appointment setter ka or closer ka, ang ita-type mo, high ticket sales. Kasi baka hindi ka marunong maghanap ng opportunity. Tingnan nyo, ang daming sinuggest na sa akin. Ibig sabihin kasi, member na ako ng mga groups na to. High ticket sales, USA, 10,000 to $30,000 a month. Merong ganong coach na group? Yes, it is. Meron. Ayan high ticket closer opportunities, yada, yada, yada. Eto, high ticket sales, 10 to 20K. Can you imagine that? Merong ganun pala, coach? Yes, it is. Meron. Kasi hindi mo lang alam na yun pala ang tawag doon, niche industry. So, high ticket sales. Are you seeing that one? O pwede ako mag-join dito with 4.3K members. Eto 50K. High ticket closers, free job opportunities. Kita nyo? Nakikita nyo na ngayon, guys. Nakikita nyo na. Pero not all of those opportunities, what you're going to notice now, pag medyo na-immerse na kayo sa loob ng mga groups na yan, marami ring scams. Tama hindi, guys? Marami hindi. Yes, yes. Correct. Marami ding scam pag na-immerse kayo dyan. Sa loob ng groups na yan, number one, let me tell you, marami dyan, ang post nila, it sounds legit. It looks legit. Pero kapag sinilip mo na yung profile nila, yung profile niya kakagawa lang a week ago or a month ago or 2 months ago. That's number one Kakagawa lang ng profile nila a week ago or a month ago. Ibig sabihin guys, takbo ka na. Dami account lang yan. Parang spamming account lang yan. Parang con artist account lang nila yan. Gets nyo ba? Number two, pag lock yung account nila, syempre wag mo nang patulan. Eh, ang ganda kasi coach, alam ko yun. Alam ko yun, guys. These people, they prey on you. They pray. Hindi pray na nagdadasal Pray na P-R-E-Y. They pray on you. They take advantage sa atin. Bakit? Kasi needy ka, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng trabaho. Pero what they do, anong i-offer sa'yo? Bibigyan ka ng Telegram link. Kontakin mo to yung admin, mga ganon. Guys, pag binigyan ka ng Telegram, wag mo nang patulan. Ang dami pa rin, promise. Sobrang dami. Pag may dumaan sa feed ko, tas may nag-comment ng setter or kahit something ganon, tas high ticket sales, i-DM ko yung person, sasabihin ko, hey, scam yan. Kasi naawa ako, yung mga mabibiktima pa, yung mga iba, yung ganon na case. Okay? Pangalawa, meron ding nagpapanggap na na sheep in a camel's, ganon, na sheep in a, di ba? I mean, wolf in a sheep's cloth, di ba? Ang ina-offer na, pero sa totoo, networking pala yon, network marketing.
Meron din, bibentahan ka nila. Naghahanap ka na nga ng trabaho, ang gagawin nila, o-offeran ka pa nila, bibentahan ka pa nila. Tama, hindi? Tama, guys? Hindi. Yes, that's what's happening. Uulitin ko, some of you here, kaya ko kayo pinili kahit wala kayong background sa BPO, it's simply because ang nakita ko naman dun na part, nakapikit ako nakikinig, sabi ko, pwede namang i-tweak to ng konti, kailangan lang masanay. Parang ganun na case. Pero sa totoo, I'll be honest with you as well. One, if you don't have a background in BPO, it's gonna take time. It's either mabilis yung pick up mo, magaling ka mag-adjust, yung ganun na case. Pero sa totoo guys, pag pinakinggan ko yung 70K na nag-submit, 5 lang ang papasa sa totoong standard ko. Promise. Kasi ganun din naman ang HR if they're going to hire you. They're going to listen to your voice. Bakit? Ang unang hinahanap ko yung energy. Promise. I can't believe kahit na may 10 years ng experience or 5 years experience in BPO, pero hindi ka talaga papasa, promise. Bakit? Kasi kailangan yung energy mo. Kailangan, unang pakinig ko pa lang sa'yo, Sheks, I want to hire this guy. I want to hire this person. Ganon kagad dapat lagi. Balikan nyo uli yung recording nyo. Gusto nyo ba? I-share ko yung recordings nyo, minus the name. Hindi ko isasali yung name. Pakinggan nyo yung mga intro ng iba nyong mga kasamahan. Ang purpose ko lang nun, doon nyo, i-try nyo compare yung sarili nyo doon sa ibang may experience, yung sa ibang may mga matatagal ng experience. Pero sa akin, it doesn't matter my experience. Ang una kong hinahanap yung energy. Kasi totoo yan eh. Nagtra-travel yun yung energy. Kumbaga. What would you do if you're earning 2K to 5K a month? What would you do? Iba-ibang diskarte yung sagot nyo. Na-appreciate ko yung iba din. That's okay. Pero that's alright. Hindi. Maganda lang yon. Dapat alam mo kung saang level ka na nagigets nyo ba? Now, let me show you first. O sige, eto guys ha. I-save nyo na to. Tandaan nyo to sa memory nyo. Sales Pipeline Pro. Hindi to 100% na legit. Pero karamihan dito ng gigs legit. Uulitin ko ha. Karamihan ng gigs dito legit. Karamihan. Kasi ang isa nito na ano si Zach, yan if you're gonna see it, it's got 33,000 members. Okay, si Zach, ayan yung admin, he's a Christian, si Zach. Pero as much as possible, sinasala nila kung mga legit ba yung mga companies na nandito yung mga nagpo-post. Nagigets nyo guys? O eto yan si Zach. Okay, now, andito tayo guys. Ilan ang klaseng search bar na makikita nyo sa group na to? Ilang search bar meron to? Guys, ilan ang search bar na nandito? Kailangan marunong kayong gumamit ng search bar. Isang dito, pang Facebook to ha. Ito, pag nag-search ka dito, ang makikita mo yung mga group sa Facebook. Pero ang pinaka-focus mo, ito. Guys, nakikita nyo to? Ito na search bar. Yung group na search bar, yan yung gagamitin nyo. Let me show you now Let me show you. Kailangan magaling ka rin gumamit ng search bar. Bakit? Kahit, tingnan nyo sa search bar na to, kung marunong ka lang gumamit, i-type mo base pay, hindi basic salary. Base pay. Sa US or sa foreign countries, ang ginagamit na term is base pay. Gets nyo hindi? Base pay. Yun yung keyword dito. Okay? Oh, sample. Ito. Ito siya. Ito kay Zach to O guys, nung May 4 lang to, pero hindi, mamaya na. Pinapakita ko lang muna sa inyo para nagigets nyo. Setters have a 40K base pay. Kailangan daw nila ng SDR and closers for an outdoor living company. Isusum natin ng konti for the benefits ng malalabo ang mata. Are you seeing this? Are you seeing this? Kailangan nila ng SDR. Ang setters daw is 40K ang base pay. Magkano yan? Magkano yung sweldo daw? Magkano po? Guys, magkano yung monthly na sweldo niyan? Can you type it there? Magkano? Wrong. It's not 40K, guys. Sa US kasi, sa United States, guys, monthly ang tinatanong ko Guys, sa US, kapag nag-uusap ang mga tao doon ng income, hindi nila binabanggit yung monthly income nila. Ang usapan sa United States lagi, it's the
annual income or yearly income. Tama, hindi? Tama, guys, hindi. Tama, hindi. That's how they talk. Pag sinabi niyang he's earning 60K, 60K, ibig sabihin a year yon. Make sense? Ibig sabihin, nagpa 5K a month siya kasi 5 times 12 is 60. $5,000 a month ang income niya. Ito daw, ang setters nila may base pay na pag minath nyo yan, that's 3,000. Doon na lang tayo sa 3,000 kasi madali ang math eh, di ba? 3 times 12 is 36. O di may sobra pang 4K, i-divide mo uli, di ba? Di ba? E di may 3.6K guys. Ang basic salary mo daw, $3,000 a month. Pwede na. Nagigets nyo? 3,000 is 180,000 pesos a month. Gets nyo guys? Gets nyo? Pero syempre makikipaglabanan ka sa position na yan. Hindi, eto muna, ine-explain ko lang sa inyo kung marunong kayong gumamit ng search bar. I'm telling you guys, ang daming opportunities. Okay? Oo. 2 SDRs for a business growth company. 1.5 yung base pay plus variable commission. Ibig sabihin, 1.5 guys, hindi ayaw mo pa ng 1.5, 75,000 o 80,000 a month basic salary. Ang kailangan mo lang na KPI, yakang-yaka, 100 dials a day, 25 emails a day, tsaka 25 texts. Mga warm leads pa to. Ibig sabihin ng warm leads, guys, ibig sabihin madaling bentahan, mas daling mag-set ng appointment. Make sense? Make sense? Are you learning, guys? Pinapakita ko muna sa inyo yung mga opportunities. Okay? O ganun yun siya. Marami, ayun, may iba-ibang style. Yung style daw ng pagbebenta or in class, spin selling, selling, meron pa yung objection box na selling or parang Jeremy Miner or NEPQ, pwedeng Eli Wild. Maraming style ng selling. Gets nyo na? Ayan o, 2 setters tsaka 3 closers ang kailangan nila. Pero magtatawag yan. Guys, pag andito ka sa setters and closers na group, huwag ka mag-isip ng DM appointment setting ah. Lahat na nandito sa group na to, it's either they want to work on their appointment setting skills, never pa nakatry na maging appointment setter, or gustong maging closer. Gets nyo guys? Gets nyo ba? Pinapakita ko muna sa inyo yung opportunity. Mamaya na natin pag-usapan yung skills. Okay? Sunod, eto. Kaya eto, 1.5 din with base pay. Ayaw mo nun, 1.5 na base pay. Plus variable commission and 50K and 42K price points. O guys, lagay nyo sa chat box yung mga naka-attend na ng training ko. Magkano ang typical na commission kapag setter ka lang? Magkano yung commission mo? Kapag setter ka, iba yung base pay 1.5 yan. Ang 1.5 guaranteed yan na base pay, basic salary. Magkano? Setter lang, 5% commission on the average. Pag closer, may 10% commission ka. Yun yung average guys ha. Ibig sabihin coach, ano ibig sabihin nito? Ang dali lang ng math niyan. Ang ibig sabihin nito, may basic salary kang 75,000 or 80,000, iba pa ang commission mo sa 15K tsaka 42K price points. Ano ang price point, coach? Yan yung price offer ng product nila. Ang binibenta nila worth 50,000 tsaka 42,000. Di ba hindi ikaw ang magbebenta kung setter ka lang? So kung nakabook ka ng 15,000, na close deal sa kabila kasi appointment setter ka lang, may 5% commission ka. Anong 5% nitong 15,000, 'di ba? $750. Mental lang 'yan, kinompute ko lang sa mind ko, may $750 ka. Ay hindi, correct nga, 750. Ang 10% kasi ng 15,000, alam ko na 1.5. Kalahati ng 1.5, 750. So may $750 ka na commission. Kaya namang ma-imagine 'yon? Kaya mong ma-imagine? Oo nga, no? May basic ako na 1.5. Kahit may isa lang na sale in 1 month, 5% ng 15,000, meron akong ano. What if 10% ang commission mo? O di may 1.5 ka? What if na-close deal nila dun sa 42K, guys? Kahit 5% lang, setter ka lang eh. Dun muna tayo sa setter because majority sa inyo, you fall on that category.
pang setter ka muna. And that's okay. Bakit? May basic salary na, meron pang commission. 42,000, ibig sabihin meron kang 1,100 na commission. $1,100. Iba pa yung base pay. Anong feeling mo? Nagsi-6 digit a month ka na because of the basics. Nagigets niya na ngayon, guys? Are you seeing this? Ganun po siya. I'm just telling you, maraming opportunity if you just know where to look and how to look. Kasi ang how to look, marunong kang gumamit ng search bar. Make sense? Sino nag-post nito? Si Zach. Kapag si Zach ang nag-post, super legit yan. Hindi yan manloloko, Christian yan. Hindi yan manloloko, promise. Solid yung mga ipopost niya. Nagigets niyo na? O ito naman, closer daw for a real estate coaching offer. 'Di ba? Closer nga lang to. O guys, ano ang difference ng setter and closer? Ang setter, magsiset ka lang ng appointment, 10 to 15 minutes mo lang kakausapin over the phone. Kasi after nun, ang closer na. Okay? Ang closer, mag-i-stay yan ng 45 minutes to 1 hour. Iko-convince sila na ilabas yung 15,000 or $42,000. Hindi mo trabaho, sila na bahala no, yung closer. Haharap sila sa Zoom, haharap sila sa Google Meet. Kasi kakausapin nila ng ganito yung mga customers. Pero the one who gets the higher commission, syempre, yung closer. Yun ang nagpapalabas ng credit card eh. O ito yung ang close rate nila, 60%. Ano ibig sabihin nun, coach? Ibig sabihin, may 10 kang na-book. Dahil 10 ang na-book, 6 doon ang naku-close deal sa kabila. Magaling to sila, hindi. Magaling sila, hindi. Ay, call rate pala. Sorry naman. Call rate yan. Ako ang naduling. Ang close rate nila is 25 to 35%. Sorry. Mali ako dun sa ano. Naduling lang ako. Ano ibig sabihin ng showed call rate? Ang showed call rate, guys, meron kang binook na 10, 6 ang sumipot. Pero sa totoo, ang acceptable kasi na show rate 70% eh. Ibig sabihin, may 10 kang na-book, merong 3 dyan na hindi tutuloy sa appointment. Bakit? Pwedeng na magpapa-move ng schedule, reschedule, or hindi tutuloy. Ang tawag niyan fall off, basta hindi sila tumuloy. Pero dun sa tumuloy, ang close rate nila 25 to 35%. O di ba, Jeremy Miner, lumabas na dito yung sinasabi ko sa inyo na style ng selling, NEPQ, same style. Gets nyo guys? Gets nyo ba? Okay. I'm just showing you. Oh, eto din. Oh, eto din naman. Iba. Part-time closer. Solar marketing offer. Diba? 89% of prospect self-booking rate. Ang prospect na yung nagbo-book, 89%. Commission, 15%. Ayaw nyo nun? 15% na commission. This one here. It shows 15% optional base after trial. Ito, walang basic salary. Pero, para kang ita-trial kanila, titestingan kanila siguro for 1 month. Kung magaling ka, pagkatapos, bibigyan ka na nila ng base pay. Basta titingnan nyo lang yung condition, yung papasukan yung client. Make sense? Make sense, guys? Oh, eto ayaw nyo. Pinost ni Sofia. Magkano daw? Magkano ang basic salary, guys? Ng setter, 2.5. Guys, 2.5. That's already 6 digit a month as a setter. Plus 4% commission. Nakikita niyo na. Are you learning? Are you learning? Nitong pinapakita ko sa inyo. Pinapakita ko lang ng konti so you have an idea. Ganun pala coach, ano? Yes. Gusto mong applyan, kunwari lang, pang closer ka, magaling ka eh. You have that skill. You have that charisma. When you talk, people listen. Magaling ka sa objection handling. Okay? Guys, closer. Ang closer lagi, guys. Ito na, sa totoo. Di ba sabi nyo, 2 to 5 2 to 5K a month is gonna, di ba ang mga ginamit yung term, it's gonna be a game changer? Yun yung pinagsasabi nyo doon sa yung doon sa recording, it's gonna be a game changer. Sabi nyo, if you're earning 2 to 5K. Ang closer, guys, nag-average sila ng 10,000 to $45,000 a month. Uulitin ko, kung closer ka na skill set,
at magaling ka mag-close deal, 10,000 to $45,000 a month. Hindi kaya ng powers nyo, ano? Kasi $10,000, that's already half million. Pero totoo yun. Maraming ganon. Kumikita din. Kaya si Coach Ian, nag-aaral din ako. Okay, let me explain to you now. Si Coach Ian, nagse-self-study ako. Gusto ko kasi yung closer na opportunity. Kaya gusto kong sumalang din ako sa mga ganyan. Nagtitrain pa lang ako. Pero, kaya ko kayo gustong isali sa training para meron akong mga kasama, meron akong kabatuhan, meron akong kapraktisan. Gusto niyo yan? Hindi. Gusto niyo yan? Hindi. Now, some of you here are not that comfortable with their, spokening dollar skills, for example. Spokening dollars talaga eh. Hindi ka ganun ka-confident, di ba? Pero you need to practice. Pwedeng paulit-ulit natin. Eh ano ngayon kung 10 times natin paulit-ulit? Parang meron kang ka-partner, ganun. I know there's an English-speaking group ngayon na GC, ginawa ni Aldrich. Di ba? Meron siyang English-speaking GC. Pero para sa akin, the fastest way to learn English is to apply it. Sabi nila, gusto mo matuto ng French? Gusto mo matuto ng French? Eh di magstay ka doon sa Quebec, that's somewhere in Canada. They're French-speaking people sa Canada. Or you go to France. That's the fastest way to learn. Oui, yes. Oui is yes. No in French is N-O-N. It's no. O, di ba? Est-ce que vous connaissez comme français? Di ba? Sabi ko, marunong ka bang mag-French? Si Coach Amos, 'di ba? Hindi pala Amos 'yan eh, Amos 'yan eh. Napakinggan ko kasi yung recording mo. So it's that's how you say your name pala. It's Amos, 'di ba? Akala ko Amos eh. Coach Amos ako ng Coach Amos sa pag nag-aano ako, 'di ba? Pero Coach Amos pala. Make sense, guys? If you want to para ka maging magaling, dapat gusto mo maging magaling ng French o di dun ka magstay ka sa France. Pero number two, do you want to become good in French? Then you're gonna have to keep on practicing it. Hindi pwedeng parang through words lang, parang grammar lang na grammar wise na sinusulat lang. You wanna become good in French? Sabihin mo, banggitin mo. Tsaka kailangan may kapraktisan ka, may kabatuhan ka. Tama ba? Hindi. Guys, so yun yung gagawin natin. Matututo tayo ng French. Ay, hindi, sorry. Matututo tayo ng English. You need to work on your soft skills. Doon sa hindi nakakaalam yung soft skills, that's your comm skills, your communication skills, your English skills. Nagigets nyo ba? But you need to work on your skills. Kasi that's the only way. Wala kang background. Hindi ka ganun ka-confident sa English mo. Start ka muna as a setter. Okay? You can always start as a setter. Until you're so good as a setter, eh ano ngayon, kumikita ka naman ng $5,000 a month, $3,000 a month as a setter. Pag nakita nila yung sipag mo at magaling ka, pwede ka nilang i-train as a closer. Gets hindi? Stepping stone mo lang yung pagiging setter. Pero karamihan kasi sa inyo talaga, pang ano pa lang kayo, pang setter. Eh paano ako, coach? Hindi pa ganun kagaling yung English ko. Kaya nga magpa-practice tayo. So what's gonna happen guys? Number one, magpo-pull out ako ng mga YouTube na mga ano, okay lang sa inyo. Ilalagay ko sa isang Google Doc. Hahanap ako ng mga the best. Kunwari mga opening spiel. Guys, eto may dalawang klase, setter tsaka closer. Ulitin ko setter and closer. Majority ng ang setters guys, typically 5% lang talaga yung commission. Ang closer, 10%. Minsan mas malaki pa. Gets nyo? Kaya ang ideal, ang pinakamasarap na mangyayari sa atin is you become a closer. Kasi magaling ka, marunong ka mag-close, magaling ka sa objection handling, marunong ka mag-dig deep. Ibig sabihin guys, kailangan alam mo yung ano nila. Kumbaga, I'm gonna use the term na ginagamit ng ano, yung ginagamit ng objection box na community. Number one, dapat alam mo ang North Star. Ang North Star, alam mo kung ano yung goal nila. Example lang to kunwari kung ang binibenta mo parang fitness coaching program, dapat alam mo yung ano nila, where they are and where they want to go. Ulitin ko ibig sabihin, where they are,
tatanungin ko siya, ano yung current weight mo ngayon? 'Di ba? Ang tatanungin ko sa kanya, hindi, pwede kong ganitong tanungin sa kanya. How much are you trying to lose? How many kilos are you trying to lose right now? Yun yung tatanungin ko. Ilang kilos ang gusto mong mawala sa'yo? Ano yan? Is it belly fats? Love handles? Ganon, tatanungin ko. Anong gusto niya? Sasabihin niya, gusto ko mag-lose weight ng 10 kilos. Yun ang North Star. Ano yung goal niya? Basta ang goal niya ngayon, medyo mabigat siya. Gusto niya mabawasan siya ng 10 kilos. Yun yung North Star. Di ba ano ba yung North Star? Narinig niyo na yung North Star? Di ba ano yung North Star, guys? Di ba yan yung ginagamit dati ng mga ano, pag titingnan mo yung North Star, aha, kasi yun yung magiging guide mo, yun yung direction mo. Tama, hindi? Kaya North Star. Kasi ang conversation, iikot lang dun sa North Star. Okay, okay, bigyan ko kayo ng idea ngayon ha. North Star to ha. Tatanungin ko muna siya. Ano yung goal mo? Gusto ko mag-lose ng 10 kilos. Gets hindi? Yun yung North Star niya. Pero padadagdagan ko pa yan. Gaano mo nakatagal? How long you been thinking? Or how long you been trying to lose 10 kg? Kg pala. How long you been trying to lose 10 kilos? Gaano ka nakatagal? Sasabihin niya, it's been years, 5 years, 2 years. Guys, ang tawag doon gap. Ma-establish mo yung gap. Kasi yung how long, ibig sabihin, how long yung pain mo? Gaano nakatagal yung pain mo? Aha, so 2 years ka na pala na nag-a-attempt na mag-lose weight, 'di ba? Ng 10 kilos and it's been 2 years. Tama hindi? North Star pa rin to pinag-uusapan natin. Tatanungin ko siya. Tatanungin ko naman yung taong yon. Like, okay, alam ko na kung gaano siya katagal na naglo-lose weight. What have you been doing for 2 years? Para matanggal mo yung, ano, para sa fat loss na yan. What have you been doing for the past 2 years? Magkwekwento siya. Tama, hindi. Magkukuwento siya. Ay, basta naggi-gym ako for 2 years na pero wa-effect pa rin. Nagigets nyo ba? Yes. Andun pa rin yan sa North Star pinapakita ko lang sa inyo yung pattern kasi ganun din talaga yung gagawin nyo. It doesn't matter kung anong product business consultancy or kahit anong product pa yan, pero kailangan yung mapalabas yung pain ng prospect. 'Di ba? Ano yung target mo? Gaano mo nakatagal yan na target? Anong pinagagawa mo para ma-hit yung target na yan? Those are the type of questions na dapat, kung closer ka ha, or kahit sa appointment setter, gumagana to na part, pero kailangan mo yon. Okay? How long you been trying to do this? Importante yun. Okay? Ang sunod guys, future pace. Ano yung future pace? Ideal na scenario. Ano ibig sabihin nun? Okay, let's say you lose 10 kilos right now, for example. What does it mean to you personally? What would it do to you? Yun yung tatanong ko sa'yo. What would it do to you? Bakit? Ano ngayon, kung mawalan ka ng 10 kilos, bakit gusto mong mawala ng 10 kilos? Doon na yun lalabas yung mga reason nila. Ba't gusto nila? Bigyan kita ng idea. Ba't gusto mong mawala ng 10 kilos? Pwedeng sasabihin niya, I've been rejected 3 times by 3 girls. Nagigets nyo ba? Kaya niya gustong magpapayat kasi mabigat yung timbang niya at 'di ba? Tapos nire-reject siya ng mga chicks kasi ang taba-taba niya. Nagigets niya hindi? Does it make sense? Mag-ano ka ng ideal scenario. 'Di ba nakikita niyo guys? What would it do to you personally? Let's say, kasi future pace ang tawag dito, future pace. 'Di ba? Future, parang ideal na scenario. O sige, nawalan ka na ng 10 kilos ngayon. Bakit mo gusto ng 10 kilos na yan? Ba't gusto mong mawalan ng 10 kilos? Babanggitin niya kasi sabi niya gano'n, matanda na ako ngayon, yung anak ko, maliit pa lang siya, 1 year old pa lang siya, pero hindi ko na kayang makipaghabulan sa kanya. Bakit? May problema na ako sa joints kasi mabigat yung timbang ko. Nakikita niyo guys?
Nagpi-paint ako ng picture sa kanila ng future pace. Ano yung mangyayari sa'yo kung mawalan ka ng 10 kilos? Eh ano ngayon? Sasabihin niya, aba makakatakbo na ako, hindi ako madaling mapagod, hindi ako hihingalin. Nagigets niyo ba yung idea? Example lang yan kung lose weight. Example uli, future pace tayo ah. Kunwari, ang kausap mo, business. Kunwari, ang goal niya, from $10,000 a month, gusto niyang kumita ng $50,000 a month. Tatanungin ko sa kanya, let's say 6 months from now, you're already earning 50,000 a month. What would it do to you, to your business or to your family? Ano yung pwedeng mangyari sa business mo kung kumikita ka na ng 50,000 a month? Sasabihin niya, number one, sa business ko ay pwede akong mag-expand kasi malaki yung income ko eh. Tama, hindi? Pwede akong bumili ng equipments. Sa family ko naman, ay pwede kaming gala ng gala. Pwede kaming vacation once a month. Pumupunta kami ng ibang countries. Nagigets nyo, hindi? Yun ang future pace. Nagigets nyo? Yung mga ganong technique, guys, ng pakikipag-usap sa prospects. So, hindi pala pwedeng tinanong mo lang anong problem nila, pero kailangan ipakita mo rin anong posibleng mangyari sa'yo. Anong mangyayari sa'yo? Tapos tatanungin mo rin sa kanila, why now? Uulitin ko, bakit ngayon? Matinding tanong yon. Uulitin ko, sabi mo, it's been 2 years. Uulitin ko, it's been 2 years na pala, gusto mo mag-lose weight ng 10 kilos. Eto pinagagawa mo. Sabi mo, yung mga ganon. Pero bakit ngayon? Why now? Ang maganda nun guys, hindi mo sila kino-convince. Sila ang kino-convince nila yung sarili nila, ba't kailangan nilang gawin ngayon to? Nagigets nyo ba? Ba't kailangan nila yung offer mo? Nagigets nyo? Dapat marunong ka magtanong. Why now? Yung mga ganong klase. Binibigyan ko muna kayo ngayon ng tips Yung ganon, why now? Ba't nag-antay ka ng 5 years? Why now? Kasi lalabas yan. Ilalabas nila yung pain nila. Tingnan nyo to future pace. Future pace yun or ideal na scenario na mangyayari sa buhay nila. Number 3, part 3 is cost of inaction. Anong mangyayari kung wala kang gagawin? Uulitin ko sabihin mo, ito yung sabihin mo okay, ito yung gusto mo mangyari, 10 kilos. Ganon, mawalan ka ng 10 kilos. Pero, what if hindi mo ginawa? Willing ka ba uling mag-antay na naman ng 2 years bago may mangyari sa'yo? Or do you feel that you want to do some quick changes or minor changes para mag-improve ang situation mo? Ang tatanong ko sa kanya, sa tingin mo ba, sa feeling mo ba, yung ginagawa mo ngayon, yung ginagawa mo for the past 2 years, is it going to get you there as fast as you want para makuha yung 10 kilos? Or you feel kailangan mong mag-tweak to do some small changes? Nagigets nyo? Hindi ko sinabing, sa tingin mo ba, marireach mo yung target mo ngayon sa ginagawa mo? Pagkatapos, kailangan mo ng big change? Hindi ko sinabing big change kasi ang tao by nature, 'di ba, ang pinaka-hate ng tao guys is change, tama hindi? Kasi pag narinig yung big change, nako drastic pala dapat kailangan kong gawin. Hindi. Pero ang pinipenetrate natin yung subconscious mind ng tao, sa tingin mo ba kailangan kumbaga, do you need to do some small change? Kailangan mo ba ng small change? Yes. Mas acceptable kasi yun sa mind tsaka sa puso eh. Oo nga no, small change lang. Kailangan ko ng small change. Pero I'm gonna get there. Nagigets nyo? Ito na yung cause of inaction. Sige, kunwari ito. Ipapakita nyo naman sa kanila, di ba pinakita mo ng ideal na future. Yung kikitas, okay, let's say 6 months from now, pumayat ka, nawalan ka ng 10 kilos or 20 kilos, nakakatakbo ka na, ganyan na case. Pero, ang next mong gagawin, cost of inaction. Anong mangyayari sa'yo kung wala kang gagawin ngayon? Tatanungin mo siya, what's gonna happen to you kung wala ka pa rin gagawin for the next 6 months or 1 year from now? Sige, fast forward tayo, 1 year or 2 years from now, wala ka pa rin ginawa.
Pinakita mo yung mangyayari sa kanya in the future kapag nag-take action siya. Sunod, kinuha mo. Binawi mo yung sinabi mo. Sige, kung wala kang gagawin, sa tingin mo, anong mangyayari sa'yo in the next 1 or 2 years? Ganon pa rin, di ba? Papayag ka ba nun? Hindi. Nakikita nyo guys, nire-reverse psychology mo siya. Papayag ka ba for the next 2 years, ganito pa rin mangyayari sa'yo? Siyempre, hindi. Okay, sino ang responsible niyan? Ikaw or ano? Nagigets nyo ba? Sino ang responsible niyan? Ako. Okay. Hindi ba responsible yung wife? Ikaw, sinabi mo yon. Responsibility ba to ng wife mo or ng ibang tao? Hindi, sa akin. Ang purpose nun, kaya mo sinabi yon, sinong responsible nito? Ako. Kasi mamaya sa dulo, pag sinabi niyang objection, yung I need to talk to my wife, tama hindi? Di ba karamihang sagot yan? Sasabihin niyang I need to think about it or I need to talk to my wife. Di ba sinabi mo na ikaw ang responsible? Ba't ka magko-consult sa wife mo? Tama hindi? Sabi mo, ikaw ang responsible, hindi yung wife mo, ikaw. Iko-corner mo, iko-corner talaga eh. No? Pero nagigets nyo, that's another skill set na yung sa closing talaga. 'Di ba sabi mo, gusto mong umano, mag-lose weight, yung ganun, ay, yung ganun, sabi mo, ikaw ang responsible nito. Okay? What if sinabi ng wife mo hindi? Tutuloy ka pa rin ba? Di ba yung mga ganun na case? What if sinabi ng wife mo, hindi, wag ka na dyan. Tutuloy ka pa rin ba? Pero alam mong makakatulong talaga to sa'yo. Bakit? Kasi pag healthy ka, di ba? Ang tawag kasi niya mga alibay guys, smoke screen lang minsan yan. Smoke screen, kumbaga parang ano lang yan eh, di ba? I need to talk to my wife. Pero sa, di ba? Kaya dapat, even yung pagkakausapin mo siya sa bandang dulo, tapos na yung presentation mo. Kunwari, closer ka nito closer ka. Na-present mo na yung product. Kaya kailangan sa dulo, tatanungin mo siya. Sa tingin mo ba, yung diniscuss ko kanina, makakatulong ba talaga sa'yo na maglo-lose weight ka ng 20 kilograms? Oo. Wala ka namang tanong. Solve ka doon na talagang matutulungan ka. Oo. Pinakita mo sa akin eh. Okay, aling part doon yung nagustuhan mo? Tatanungin ko siya ng mga ganyan. Nagigets niya guys? Sabi niya, solve na daw siya. Yung ganun na case. Kasi para malaman natin, baka ang problema niya, kahit sinabi niyang solve siya, pero sa totoo, ang problema niya pala, kunwari, ang babayaran kasi $10,000. Eh, ang pera niya, 5,000 lang. Nagigets niyo ba? Tanungin mo muna siya. O sige, meron akong tanong sa'yo Kunwari 100% solve ka at meron kang budget para dito, tutuloy ka hindi? Tutuloy ako. Ibig sabihin kung may pera siya, 100% tutuloy siya. Okay. So anong problema? Baka matulungan kita. Baka sasabihin niya, hindi kasi sa totoo 5,000 lang yung pera ko na available. The rest kasi iniisip ko rin yung nagigets nyo ba? O di pwede mo siyang ofera na ngayon. Sige, i-enroll kita ng 5,000. Yung the rest, installment options na lang. Nagigets nyo? Kasi baka yun lang, logistics lang ang problema. When I say logistics, it's either gusto niya talaga 100%, ang problema lang, wala siyang pera. It's either wala siyang pera, kulang ang pera niya, or nagmag-iisip pa siya kung saan niya, possible kasi yun gustong-gusto mo, totoo to wag kayong mahiya, totoo to. Na-invite kayo. Ang presentation networking or network marketing. So sobrang ganda ng presentation, 'di ba tumatakbo na yung utak mo saan ka magso-source out, saan ka hihiram ng pera kasi nakita mo maganda yung opportunity sa networking. Example lang to tumatakbo yung utak mo, yung logistic side lang. Pero sa totoo gusto mo, wala ka lang pang down ngayon. Pero 100% hahanapin mo yung pera. Magso-source out ka. Ganun lang din yung pagdadaanan nila dito. Pero kailangan marunong ka lang bumasa. Tama, hindi. You know how to read the room. Kaya mong basahin yung situation. Kaya nga, iba ang skill set ng closer versus appointment setters. Are you learning, guys? Are you learning? Kasi patikim pa lang to ng training ni Coach Ian sa inyo. Okay? Some of you here, gagawin nyo munang stepping stone ang pagiging setter. Tama, hindi?
Setter ka muna. Eh ano ngayon, may base pay naman na $1,000 a month. Tapos iba pa yung commission ko. Eh ano ngayon? No? Eh di setter ka muna. Pero iano mo yung mindset mo, pero gusto ko magiging closer ako. Kasi andun yung totoong pera sa closer. Eto yung mga tao na kumikita talaga ng $10,000 a month. 20,000, 30, 40,000. It's really doable. I've seen a lot of people who are earning that one. Maraming taong ganun. Ang sarap nun. Kaya nga Margie, that's why, kasi you've been a setter for more than 2 years now, tinatsaga mo nga yung $3 per hour eh. Ang liit niyan, promise. Naliliitan ako dyan. Pero that's okay. It's still a blessing. It's still an opportunity. Pero hindi mo lang kasi alam, meron pa palang ibang opportunity nag-aantay sa labas, ano? Kasi nasa comfort zone ka lang. Happy ka na, hindi ka naghanap. Pero sa totoo, merong way nakikita ka ng mas malaki. Okay? By the way, for those who are not here or for those who don't know, invite ko kayo bukas ha. I have a training tomorrow from 1 to 10 p.m. It's about DM appointment setting naman. Okay? DM appointment setting. Libre yun na, walang bayad. Tomorrow for DM appointment setting. Okay? I'll see you tomorrow for those who are interested. I know it's a Sunday, pero if I were you, aanin ko ba yung Sunday na yan? Hindi, matututo na lang ako ng bagong skills. Okay? Are you learning guys? May natutunan ba kayo? Na-appreciate nyo ba? Oo. Basta ang gagawin natin, kaya ko lang to ginawa tong group na to, basta gusto kong i-upskill kayo. Kahit saan kayo maghanap ng gig, bahala kayo. Pero the bottom line is, gusto kong mag-upgrade kayo ng skills nyo. Huwag kang makontento kung asan ka ngayon. Ha? Ibig sabihin, magbibigay ako sa inyo ng mga recordings or mga training. Pang setter muna, for example, setter. Kasi, di ba ang setter, ang challenge ng mga setter, sasabihin mo lang, hey, ganito, babagsakan ka na, babagsakan ka kagad ng mga ano, di ba? Ang goal mo, paano mape-penetrate sila? Alam niyo bang merong mga technique na ganun? Paano mo ipe-penetrate sila sa first 30 seconds, kukunin yung attention nila? Para magstay sila longer. Merong mga video na ganun sa YouTube. Dapat marunong ka lang maghanap. Kaya ako magaling ako maghanap. Promise. Kahit libre, magaling ako maghanap kahit sa YouTube. Yung mga the best of the best. Nagigets niya ba guys? Ganun yun. Pagkatapos, kunwari, ito, opening spiel lang to ha. Meron akong i-share sa inyo na video para hindi kayo na-overwhelm. Isa lang muna. Isa lang muna na training. I think mga 6 minutes na training lang yun. Papanoorin nyo. May ituturo siyang technique na opening spiel. Pili kayo sa dalawa. Yun lang muna. Pang-setter muna to ha. Kasi majority sa inyo, pang-setter talaga muna na skills. Anong gagawin nun? Magmi-meeting tayong parang ganto, guys, parang group na ganto. Pagkatapos, tatawagin ko isa-isa yung pangalan nyo. Nagigets nyo? Sasabihin ko, kunwari, Abel Manguera. O, pag sinabi kong Abel, ikaw ang sasagot nun. So, time mo nang magsabi, hey, this is Abel, ganto ganyan. Sunod, Amos Dolizon, you're next. Angelo Mabini, ikaw na yung magmamak call tayo. Para masanay kayo. Paulit-ulit, iikot lang tayo doon, yung makaka-penetrate kayo ng ano muna, paulit-ulit lang. Appointment setting ka pa kasi. Nagigets nyo ba? Hanggang masanay kayo. Tapos, mag-grouping tayo kasi not all the time Coach Ian's gonna be here. Pero ang goal lang, nadi-develop nyo na yung skill set nyo. Hindi ka magiging magaling kung hanggang puro chat-chat lang yung ano nyo. Puro ano lang. Hindi, kailangan pina-practice nyo, binabanggit nyo para nasasana yung bibig nyo. Okay? That's the fastest way to learn. Gusto mo maging magaling? Ulit-ulitin mo. Tama, hindi. Tapos kung yung spill na yon binigay ko sa inyo, ulit-ulitin mo sa mind mo kahit matutulog ka para nasasanay yung subconscious mo. Ito na, instinct na sa'yo. It comes natural like breathing na lang. Tama, hindi. Para masanay ka. Bakit? Ititrain mo muna yung sarili mo maging magaling na phone appointment setter. Ang unang goal mo as a setter is paano ma-penetrate yung mga gatekeepers. Tama, hindi. Guys, pag phone appointment setter ka, lalo na yung may background na sa BPO, ang una mong
obstacle na kailangang ma-handle? Yung mga hang-up, yung mga early hang-ups, tama hindi? 'Di ba? Pag narinig pa lang boses mo, hang-upan ka na. Anong goal mo para ma-stay mo sila, mapa-stay mo sila for the next 30 seconds? What would you say? Tama hindi? Kanina galing ako nagturo ng Google Ads. Tama hindi? Taas ng kamay. Sino dito yung Google Ads students ko? Sobrang tindi ng tinuro ko kanina. Tama hindi? Yung umattend ng Google Ads ko na team, sobrang tindi nung tinuro ko. How to get clients. Promise, sobrang tindi ng tinuro ko kanina. Okay? So that's it. Kumbaga, no, those are for the Google Ads students ko, yung paid training yun yung paid training yun. Pero sobrang ganda ng training na yun. Isa yun sa pinakamatindi kong training na ginawa. Kasi getting clients yun na magbabayad sa'yo ng $500 or $1,000 a month. Where to look for them, how to get them. Yung ganun na case. Pero eto, iba to kasi it's more on ano to. Sabi ko sa inyo guys, ang goal ni Coach Ian, I want to help as many people as I can na ma-improve nyo yung skills nyo. Okay ba yon? Sa totoo, labo-labo ng ang tinuturo na skills ni Coach Ian DM setting, etong setter closer, Google Ads. Magtuturo pa ako sa inyo sometime next week ng AI naman. Ibig sabihin si Coach Ian, ang dami kong inaaral na gusto kong ituro sa mga tao din. AI naman yon, pang Canva naman, yung mga ganun na case din. 'Di ba? Plus, I'm taking care of my family. Kasi, syempre, di ba, stroke patient nga yung wife ko. Wala namang caregiver ang wife ko. Ako lang eh. Oo. Di ba? Andyan pa si Coach Ali. Correct. Pero, si Coach Ian din, ang dami kong inaaral. Pag alam yung dami ng inaaral ko, puputok na yung ulo nyo sa dami ng inaaral ko din. Hindi kasi, ang purpose din nun, yung may inaral kang madami, tapos tinuro mo din, mas mabilis pa yung learnings nun. Mas lumalalim pa yung level ng ano mo. Yung ganun yun yung purpose nun, when you teach it, yung retention is so high, correct si Coach Amos, yung ganun na case. Pero at the same time, mas lalo ka pang gumagaling. Di ba? Oo, so ganun yun siya. Sample, balik tayo dito. Di ba closer ang hinahanap mo? Ipipindutin ko to, i-on ko tong button na to. Nakita nyo, most recent para pinaka-latest. O, di ba? Closer ang hinahanap mo O sige, setter muna hanapin natin. Setter lang tayo. Setter lang muna. Tapos most recent na post. Dito to sa kay, yung sa kay, dito nga sa, kailangan daw niya ng setter 2 days ago, si Trevor. 75K per year, OTE, on target earnings. Ibig sabihin, ang $75,000 a year, pag kinumpit mo yan, magkano yan on a monthly basis? Nagpa 5K ka. Tama, hindi? Kasi 5 times 12, 60. May sobra pang 15. So, ano ka, 6K a month ka. Tama, hindi? $6,000 a month. Yung ganun na case. Pero, eto, nagdududa ako sa ganito na style. You're hungry, you're disciplined, a base plus performance compensation and an income. O, di ba? Pero at least, ayan. Tingnan ko nga kung legit tong taong to, si Trevor. Kasi pag kaduda-duda sa akin to, kahit na ang ganda ng post niya, pero kaduda-duda siya, X pa rin yun sa akin. O, X siya sa akin. Guys, etong Trevor na to, yung post niya guys, 2012 pa yung profile niya. Walang post kahit isa. Illegal na sa akin yon, hindi siya legit. Kontakin daw si Sherilyn Almodovar Molinas o di Pinoy ata to. Pinoy pang ginamit niya, di ba? Hindi ko alam para Pinoy yung profile ng person. Pero careful lagi. Ako hindi ako papatol sa mga ganto. Dubious sa akin yung ganon, nagdududa ako. Ang last post nitong taong to is July 15. Pero hindi ko pa rin alam yung na part. Di, basta yung sinisearch ko lang kasi, di ba? Pero ganun ako si Coach Ian. Hindi ako pumapatol basta sa mga opportunities. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, may mga opportunities. Eto, yesterday lang yan na post. Guys,
Pag SDR, ibig sabihin nun, Sales Development Rep. Malinaw, hindi? Ibig sabihin, pag SDR, setter yan. As simple as that. Ang binibenta na product, 9K price point on an 8-week program. Ako, alam ko na kagad. Ibig sabihin, bibenta mo 9,000, tapos tatanungin ka nung ano, yung kachat mo or kausap mo, ano to, gaano katagal to? It's gonna be a 2-month program or 8-week program. Yun kagad ang sagot. Tapos, downsell. Ang downsell, guys, ibig sabihin, ang technique kasi pag magbebenta, dun ka muna sa mataas na price, yung pinakamataas. Pag sinabi niya, ay nako, hindi ko kaya yan yung 9K. O sige, meron tayong 5K or 3K. Nagigets nyo ba? Huwag kang mag-start magbenta sa pinakamababa. Laging sa pinakamataas. Tapos magda-downsell. Nagigets nyo ba, guys? Ganon po pag nagbebenta. Okay? Hindi ka pwedeng sa pinakamababa. Dapat sa pinakamataas na price. Ganon ang mga closer. So, yun. 100 daily dials minimum per day. Ay, meron nga silang, he had a young 20-year-old on his team. 20-year-old, part ng team niya na SDR setter to. And a stay-home mom for a year. Nakikita nyo, guys? Both average 5K per month. Ang average income daw nung setter niya is $5,000 a month. Pwede na. How would you feel, Margie? 5K a month, 'di ba? Pero galingan mo kasi may base pay ka, ayaw mo. Yesterday to na post $2,000 a month ang base pay, 3.5% commission. Iba pa yan. Ayaw mo ng 2K. 2K is 6-digit a month already, guys. Compensation is 2K, 3.5. Oh, yesterday lang to na post ni Zach, ha? Sunod, offer number 2. Ano yan? 3 million per year ang company revenue. 3 million-ish. Parang ganun na case. Ang average income nitong company na to is 3 million a year. Currently, meron silang 2 closers. Ganon. The third closer, ganon na case. Income for one closer, yung isang closer nila, 20,000 a month. And the other is hitting 16K. Nakikita niyo, guys? Yung closer daw nila, 20K. 16K naman yung isa. Ilan ang 8 SDRs on the team? I'm sorry naman. Bakit kaya na-disconnect? Ano? Sige, sige, sige. Share ko ulit. Share ko lang. Kulit eh. Share ko lang ulit. Are you seeing again the screen? Are you seeing the screen? Okay. Ano nga uling sabi ni Zach dito? 8 SDRs nila, ibig sabihin setters. Some are pretty new to the team. O, pwede ka mag-apply. Ito naman, number 3, kailangan nila ng closer. Yes, alam ko nakalagay US, UK, South, ganun na case. Guys, I don't care. Kapag qualified ka, qualified ka. Huwag niyong iisipin yon, guys. Kapag sinabi doon ang kailangan nila US, Canada, or something, I don't care. Mag-apply ka. Kasi pwede ka pa rin tanggapin. Kung natatakot ka, ang tawag doon, limiting belief ang tawag doon. Kasi walang mawawala sa'yo. Basta hindi ka lang balat sibuyas na didibdibin mo pag na-reject ka. Pero pag nakita nila yung Loom video mo or napakinggan ka nila, kailangan pumasa ka muna sa standards nila. Yun muna yung i-work out natin, yung papasa ka sa standards nila. Bakit? Parang yung doon sa recorded na ano nyo, Vocaroo, yung MP3 nyo, recorded na 1 minute lang yun, 'di ba? Yung anong gagawin mo sa 2 to $5,000 a month mo? Konti nga lang papasa sa akin nun eh. Parang ganun lang din yun. Ay galingan mo muna. Kahit nga sa recorded mo, hindi ka napapasa eh. Paano ka papasa dito? Make sense? Kaya kailangan yung energy when you talk. Kailangan yung energy mo tumatawid dun sa kabila. Na parang, huy, kunin mo ako, magaling ako. Kailangan ganun ang nasa mind mo. Kunin mo ako, magaling ako. Eto boses ko, kasi yung iba, titestingin ka muna nila. Bakit? Kasi malay mo, 200 ang applications. Tama hindi? Makikipag-compete ka kasi sa kanila din. Kasi etong mga to, may mga experience din. You're competing against people who are native English speakers. Native na sila. Pero ipapakita mo sa kanila
babanggitin mo sa kanila, dapat banggitin mo to sa kanila. Totoo to guys ha. Kaya ko rin tinanong kung sino yung may background sa sales. Kasi kung wala kang background sa sales, baka 10 ring mo lang, 10 tao hinang-apan ka, ayaw mo na. Baka nakaka-20 dial ka lang, yung 20 na taong nag-hang up sa'yo, ang nasa isip mo kagad, nako, baka hindi para sa akin tong sales. Pero yung mga nakakaintindi ng sales, alam nila yon. Posible silang hang-upan ng pang 30, 40 na sunod-sunod 50, pero yung pang 51, yun pala yung benta. Nagigets nyo guys? Yun yung difference between my background sa sales sa wala. Ang may background sa sales, sanay sila sa rejection. Hindi nila dinidibdib yun. I don't care kahit 100 pa ang i-ring ko, i-dial ko, at hahang-apan ako. I don't care. Kasi hindi ko hinahanap yung 100. Ang hinahanap ko yung isa or dalawang tao who needs my help, who needs my service. Kaya nga, kung hinahang-apan ka, ibig sabihin may problema ka sa skills. Skills ang tawag doon pag hinahang-apan ka. Kaya nga, ang goal natin una as a setter, marunong ka sa first 30 seconds, kukunin mo yung attention nila na hindi ka nila hahang-apan. Nagigets nyo ba? Kasi pag nagstay sila ng 30 seconds, malamang tutuloy na yun sila makikinig sa'yo. Tama, hindi. Kailangan mo lang muna ang first 30 seconds na impression. Kailangan malusutan mo. Yun lang naman talaga yun eh. Oo, di ba? O eto din, closer sa ganyan o. Basta, 10 closers on the team, high earners are hitting 13 to 15K. Kasi totoo talaga yan. Ang low earners daw nila, mahinang nila lang guys, 4K to 6K per month. Pwede na hindi. Mahinang nila lang ka pa niyan ha. Ibig sabihin para sa akin, ano kanyan, tamad ka. Kasi 4 to 6K per month, low earners nila yan. Mahinang nila lang yan. Ibig sabihin, papayag ka ba ikaw ang pinakamahina? Hindi. Dapat nasa, at least nagsi 6K din ako and above. And 6K guys, that's 300K per month. Ayaw mo nun. Oh, eto din, SDR. Nakikita niyo na? Are you learning? Are you learning? Kumbaga, kasi patikim lang to sa mangyayari. Pero kailangan mag-step up ka talaga. I'll be honest with you pag wala kang background sa BPO, mahihirapan ka rin sa totoo. Kasi yung English mo kailangan mong medyo baluktot yung dila mo, kailangan mong masanay, for example. And even for those who have like, pero napakinggan ko nga even those who have like, talaga, 5 years na background nito sa BPO, pero ganun yung boses niya, yung energy niya, hindi ko siya i-hire. Or ay talaga, ganun na part. Pero yung grammar niya, the way he talks or she talks, mali-mali yung grammar niya, yung pagkaka-deliver. Pero that's okay kasi mahihilot naman 'yan 'di ba? Pero ang importante, andun ba yung attitude mo? Do you have the winner mentality? Tutuloy ka ba kahit anong mangyari? Kasi tuturuan ko kayo ng skills. Dapat ang mindset niyo talaga, I want to become the best. Kasi ang labanan naman lagi sa sales, it's always the best of the best. Ang kukunin nila, the best of the best. Yung feeling nila na qualified. Kailangan makikipag-compete ka talaga dun sa ano na yon, sa slot na yon, tama hindi? Pero kung bagsak ka na sa loom pa lang na recording or yung sa MP3 pa lang na recording, pinakinggan nila, ay hindi ko to i-hire. Kailangan, gusto ko mapakinggan nyo yung boses nyo ulit. Tapos pakinggan nyo after 1 month or 2 months, nag-improve na ba ng 50% or 100%? Uy, mas better na ako Tama, hindi. 'Di ba? Jordan Belfort naman binabanggit ni ano, 'di ba? Wolf of ano na 'yan, 'di ba? Wolf ng ano nga 'yon? He's the Wolf of Wall Street sa selling. Tama, hindi. 'Di ba? Kung sa palabas pa 'yan, yun si Leonardo DiCaprio. He is the Wolf of Wall Street. Natatang twister ako Okay ba yan sa inyo guys? Pero are you learning? Yun lang muna ngayon yung pag-uusapan natin. Pero at least you know what's gonna come. Kung bagsak na coach sa Boko, interviewin pa ba? Hindi. Guys, pag bagsak kayo sa recording, hindi na kayo interviewin. Bakit? Wala silang time para bigyan kayo ng chance.
Kasi that's the real world. Pagbagsak sa recording, hindi ka na nila bibigyan ng chance. Hindi ka na masya-shortlist. Totoo yun. Hindi kasi talaga. Kahit ako hindi talaga. Kasi I just want to hire the best of the best. Parang Berlitz lang, no? O, di ba? Berlitz or ano nga yun? Versace? Ano nga ba yun? Di Versace, ano nga ba yung term na yun? Berlitz, Versant. O, di ba? Yung ganun na case, Versant. O, yung ganun na case. Kailangan mong pumasa. Pero sa kanila, you just have a minute or 2 minutes. That Loom video or recording mo. Gandahan mo bago mo isubmit, i-replay mo. Ay, pangit to, ulitin ko. Eh ano ngayon, take 10 ka o take 20 ka. Parang artista no? Take 1, take 2. Ganun na case. Pero hindi. Huwag kang magsasubmit na, hindi, pwede na yan. Huwag ganun. Huwag ka papayag sa pwede na yan. Tandaan mo, you're competing for the position. Ang goal mo lang muna, you get that final interview. Bibigyan ka nila ng chance. Tama, hindi? Kung nakalusot ka sa Loom, schedule ka nila ng mga initial interview or final interview. Kasi yun yung magiging stepping stone mo eh. Pero pag di ka nakakalusot kahit sa Loom or kahit sa recording pa lang, hindi ka na talaga. Wala ka ng chance. Make sense? That's why I want you to have that energy when you talk. Yung parang tumatawid yung voice mo doon sa kabila. Gusto mong, di ba? Yung, hey, ako to. Gets niya guys? Kunin mo ako. Parang ganun na case. Di ba? Merong ganun. Tuturuan ko rin kayo ng ganyan. Anong sasabihin nyo even on the recording side yung sa Loom? Okay? Alright. Pero ulitin ko, what's to come? I'll be providing you mga training videos na kukunin ko lang sa YouTube, for example. Number 2, we're going to do mock calls. I'm not promising you anything ulit hindi ako nagpra-promise sa inyo ng trabaho. Pero pinapakita ko sa inyo maraming opportunities online. Marunong ka lang maghanap. Pero you need that skill. Kailangan mong mag-upskill. Sabi mo gusto mo maging setter, gusto mo maging closer. Some of you here, nakitaan ko ng potential, pwedeng maging closer. Pero sa totoo, closer is way more difficult. Totoo din naman yun. Kasi dapat laging gumagana yung utak mo all the time. You know what to ask. Tama, hindi. Tapos alam mo yung thought process, alam mo kung saan siya susundutin. Tapos ready ka rin sa objections. Yun din yung tuturo ko sa inyo, yung objection handling. Gusto niyo hindi? Gusto niyo yung mga walang pera, consult ng partner, I need to think about it. Yun naman yung mga common na questions eh. Pero pag na-overcome mo yan guys, tapos confident ka na makipag-usap sa mga prospect, wala na. Tapos balitaan nyo na lang ako once you start earning 5K, 10K a month, tell me oo, burger naman dyan. Ganun lang yung request ko sa inyo. Okay ba yun sa inyo? Pero totoo, you need to step up kasi marami namang opportunity sa labas para sa inyo Ha? Even for tonight or siguro tomorrow morning, yes, eat all you can, coach. Oo. Pero ang gagawin ko ngayon for tonight or tomorrow morning, for example, magpo-post na ako sa inyo ng kahit isa or dalawang videos as a setter. Gusto niyo ba yon? Videos as a setter muna. Magsiset ng appointment. Train yourself na maging setter. Okay? Some of you here, i-DM ko kayo, sasabihin ko, uy, apply na kayo as a setter. Kasi meron ng mga ganun na skills na kaya na kagad Bakit? Kasi, pero ang purpose talaga nito, yes, isi-send ko sa GC natin. Doon lang sa GC natin yan. Hindi ko post yan doon ng open para sa lahat. Kumbaga, parang kayong nandito. Pero in the future, pag nakitaan ko, kunwari lang, na-train ko kayo, ang gagaling nyo na mag-set ng appointment or mag-close. Sa tingin nyo ba, ang gagawin ni Coach Ian pag ganyan, i-offer ko na yung service natin sa mga companies. Tama, hindi? Tama, hindi. Kasi na-train ko na kayo Pero for now, hindi, sabay-sabay lang tayo. Kahit si Coach Ian, nagde-learn din ako. Kahit you think of me like a coach, pero I'm still as a student. Ako, ang mentality ko lagi, I'm always a student. Okay? Although I'm teaching, pero ganun si Coach Ian. Kahit nagtuturo ako, pero student pa rin ako. Alam kong student ako for life. Parang ganun na case 'Di ba?
Oo. Pero ako, happy na ako pag naka-share ako ng skills, naturuan ko kayo. Mag-step up lang kayo. Kailangan nyo talaga mag-step up. Okay? Okay ba yon sa inyo? Yes. Tapos, ito gagawin natin ha. Papanoorin nyo yung training video. Maikli lang yon. Parang siguro 2 6-minute na video lang muna papanood ko sa inyo. Or siguro merong 20 minutes. Panoorin nyo. Take it seriously. Pagkatapos, ang gagawin natin, probably Monday, I'm going to check my schedule. We can meet again, something like this. Pero mag-actual na tayo. Ang itatanong ko, yung parang yung kay, ano na, yung kunwari doon sa training na yun, na, on Monday kagad, mag-actual na tayo. Kunwari, si Catherine, tatawagan. Kunwari, ako lagi yung customer nyo ha. Si Coach Ian yung customer. Sasabihin ko, Angelo. Pag sabi ko ng Angelo, sasabihin mo na kagad, Hi Ian, this is Angelo. Ganun na kagad. O JP, o ikaw JP, magsalita ka. Tapos, wag kayong mahiya. I mean guys, sabi ko, real talk tayo dito ha. Wag kayong ma-offend kapag sinabihan kayo, bro, okay ka na dito pero kailangan ko ng energy sa boses mo. Yung ganun ha. Hindi, kasi that's the fastest way we're going to learn. So para tayo ditong mga ano talaga, parang totoong training tayo dito. Kahit sa grammar, yes, magtutulungan tayo, ha? Okay ba 'yun sa inyo? Lahat tayo. Oo. Magtutulungan tayo. Pero ang goal muna natin, mak-call kagad tayo. Ang goal natin, maka-penetrate kagad kayo. Kasi 'di ba 'yun yung unang challenge lang naman. Ang unang challenge yung hinahang-upan. Anong gagawin mo yung first 30 seconds na hindi ka hahang-upan? O first 20 seconds, how to get their attention. Paulit-ulit, yun lang. Doon lang tayo iikot kahit 1 hour na ganun. Hanggang nasanay na kayo. Okay, yun pala yun ha. Yun pala yun. Kailangan kasi masanay yung ano eh. Sunod, after nun, pwedeng Tuesday, kahit hindi tayo mag-meet, hahanapan kita ng partner sa inyo rin. Mga kasamahan nyo rin. Magsasalitan kayo. Paulit-ulit lang yung opening spiel lang, paano makapenetrate. Kasi yun yung muna yung unang goal eh. Bakit guys? Guys, let's talk about interview. Kunwari, i-hire ka, pumasa ka dun sa Loom na recording, initial interview ka niya. O sige, tawagan mo ako ngayon. Testingan kita as a setter. Nagigets nyo ba? Ia-actual ka nila. Sige nga, testingan mo ako, ikaw yung setter. Paano yon? Hindi mo alam kung paano ipe-penetrate. Yun kasi talaga yung unang mangyayari. Gets hindi? Yun yung unang mangyayari. Sa interview, kasi setter ka eh, or closer ka eh. O sige, closer ka. Sige, paano mo ako i-convince? Ako alam ko na kagad gagawin ko. It's gonna be a closer. Okay, here's the setup. Like, you want to lose weight, and I'm the closer. Let's say you want to lose like 20 kilos. All right, let's bring it on. Let's get started. All right, I'll start asking questions, then you answer. Whatever you have in mind. Ganon kagad sasabihin ko sa kanya. Kahit anong lumabas sa isip mo, but I'm gonna be asking you questions. I'm going to be your closer. Okay? Kasi ide-demo mo yung skills mo. Pag napakita mo sa first 2 to 3 minutes, sasabihin, wait, stop. Okay ka na, goods ka na. Gaganon lang yan sila sa'yo, guys. Nagigets nyo hindi? Nagigets nyo hindi? Iti-testing ka nila. Pwedeng first 5 minutes. Sige, kunwari mag-apply ako ng closer. Sige, testing mo ako. On the spot tayo ngayon. Ito yung scenario. Are you good for it? Sige, go tayo. Pero first 5 minutes pa lang, nasa mind niya, Shix, magaling si Ian magtanong ah. Alam niya yung sasabihin. He's the right guy. Ganun lang yun sa mind nila. Kahit sa setter. Sige, testingan kita. Okay lang? Goods ka ba? O sige, 5 minutes. Sige. Kasi ang goal mo, ma-penetrate mo lang siya. Tama, hindi. Titestingan ka syempre nila. Pero pag nakalusot ka na dyan, guys, hired ka na. Di ba may basic salary na 3,000 doon na sinabi? O 1,500? Ayaw mo nun. Itawid mo lang yung interview na yan. Kaya crucial ang first 5 minutes as a setter or a closer. Gets nyo ba, guys? Gets nyo ba? Kailangan matawid mo yon. Yun talaga ang labanan eh. Siyempre, the only way to know if you're good is to showcase or demonstrate your skill. That's the only way. Eh ano ngayon? I don't know how my voice appears to you kasi siyempre matagal na si Coach Ian, hindi naman ako matagal na akong di nagbi-BPO, 'di ba? More than 1 year na akong nagpahinga.
Pero feeling ko, pag mabigyan mo ako ng chance din, masasanay na uli ako mag-English. Pero, that's it. Pero ako, nagsasanay ako mag-isa. Sabi ko, sige nga, maghanap nga ako ng mga kabatuhan. Yung mga ganito. Kaya kayo na yon yung magiging kabatuhan ko. Sabay-sabay tayong natututo. Okay, hindi. Do you like it, guys? Do you like it? Kumbaga, nag-aaral si Coach Ian mag-isa, pero at the same time, yes, magiging kabatuhan niyo ako. Ayaw niyo nun para matuto kayo. Ako din, natututo din ako. Sabi ko sa inyo, student din naman ako eh. Hindi naman ako nagpre-pretend na magaling. Marami pa akong kailangang i-improve din, i-work on. Okay? Guys? Okay ba yon? Pero meron din akong alam, konti. Kaya ako sinishare sa inyo yung alam ko. Pero sa tingin nyo, yung alam ko, marami na o konti pa lang? Yung alam ni Coach Ian, marami na o konti pa lang? Pero sa totoo, I feel sobrang dami ko pang kailangang malaman. I'm not kidding. The more I know, the more I realize, mas marami pa akong hindi alam. That's my mindset. Shucks, ang dami ko pang kailangang matutunan ah. Ang dami ko, oh, di ba? Kaya ako, sa totoo, di pahinga na rin ako ng 1 year mahigit, di ba? Pero, yeah, I still wanted to sound like a native speaker kasi yun ang goal. Oo, di ba? Siguro si Coach Ian lang, I don't know why people likes Coach Ian pag nagtuturo. Kasi meron akong process lagi, detalye ako magturo eh. I don't, kahit mapa DM setting, kahit anong tinuturo ko, gusto nila. Kasi ino-organize ko lang yung ituturo ko. Yung parang ganun na case. Okay. Okay lang, John Del. Okay lang. Kasi may training ka 11 o'clock. Oo, sa gig mo na yan. Pero goods na tayo, guys. Are you learning? Meron ba kayong feeling yung pwede yung bit-bitin next time? Pero ang assignment ko sa sarili ko is to provide you at least those recorded or trainings na pwede nyong i-apply kagad paano mag-penetrate. Okay? Ganun lang muna yung gagawin natin. Hanggang you get the hang of it. Tapos yung confident ka nang mag-apply, yung parang confident